Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, dapat pa bang umeksena tong mga to? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang chika tayo ngayon. So, ang dami-dami kasi nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry na nakakaloka, no? Sunod-sunod na rin yung laban ng ating mga pambato mula sa Reina Hispano-Americana at saka dito sa The Global, di ba? The Miss Global. Sa Miss Global, grabe, no? Panalo yung ating pambato na si Pearl Hong na talagang kumakabog ng bonggang-bongga ang mga eksena niya at talagang masasabi ko, laban na laban si ate. Ayaw talagang magpakabog. Eh, paano naman kasi gusto nga nila back-to-back ang makuha natin dito. I wish na sana talaga, medyo mahirap to para sa Pilipinas pero naniniwala ko, kayang-kaya to ni Pearl Hong. Kasi naman, talagang eksenadora din yung lola mo at lumalaban talaga ng bonggong-bongga. Ang ganda pa ng katawan, no? So, para sa akin, feeling ko kaya niyang pumunta ng top 5. Pero si Malaysia, nangangabog din si Malaysia at talagang ayaw din magpaawat ng lola mo. But parang feeling ko pagdating sa com skills, kakabugin sila dito ni Miss Philippines. So, tingnan natin. And then, of course, isa din kandidata natin na lumalahok ngayon dito sa Reina Hispano-Americana. At ito nga, wala nang iba kundi si Michelle Arceo. Grabe si Michelle Arceo. Ang ganda-ganda ni Michelle. So, gustong-gusto ko yung beauty na meron siya. Napaka-sweet. Kaya lang kasi ang nakikita ko kay Michelle, yung styling niya, sana kumabog ng todo-todo. Kasi syempre, napaka-importante din na sana wag mawala yung, alam mo yung dapat mukha kang Latina. Diba? Kaya naman natin yan, yung mga ganon na lumalatina looks. Katulad na lang halimbawa ni Winwin Marquez noon. Talagang pak na pak yung beauty, laging nakataas yung buhok at laging naka-push eyelashes, di ba? So, dapat ganun din itong si Michelle Arceo kasi sa totoo lang yung beauty niya, kabog na kabog. Doon naman sa rampa niya na ipinakita dito sa medyo napansin natin na kinabahan si Michelle Arceo, no? But tiwala lang talaga, kaya niya yan. Dapat kabog-kabog lang. Eh, kasi naman yung mga Latina din naman kasi talagang nanlalamon din ng bonggang-bongga pagdating sa rampahan. At kumakabog din talaga. Medyo dito, iba talaga yung labanan. Kay Indonesia, masasabi ko, mukha siyang Barbie dahil mukha siyang Barbie na, alam mo yun, na hindi masyado gumanda. Halatang rito kada ang lola. Talagang masasabi ko, ma-achieve lang nila yung Latinas look. Talagang, ay nako, grabe. Iba din si Ivan, no? Pag naghawak din ng mga girls talaga, as long as possible, nag-experiment sila ng mga looks. Kaya lang, kung mapapansin mo, itong si Miss Indonesia, medyo hindi ganun ka-confident. But yung looks niya, yung mga eksena niya, kabog naman. Mukhang winner naman yung mga yung mga styling niya. Sabi ko nga, halatang dito kada nga lang, di ba? At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung laban nila dito at abangan natin kung ano pa yung mga eksenang magaganap dito sa Reina Hispano-Americana. So may nagtatanong kasi sa akin, sabing ganun, Mama Sam, tingin mo sa Miss Universe, dapat daw bang maging judges pa yung mga kakaroon ng seryoso or personalan dito sa ating bansa? So yan, katulad ni Nadia Perera, di ba? Parang feeling ko masyado niyang pinapersonal ang Philippines dahil Asia. So, nung nag-judge siya dito sa Universe, nakita naman natin na parang hindi niya pinaboran talaga si Michelle D sa laban neto, lalo na doon sa evening gown. Parang feeling ko nilaglag niya ng bonggang-bongga. So, yun. So, yung mga ganyang mga tao, parang para sa akin hindi na dapat sila umuupo bilang judges sa mga ganito. Kasi hindi sila credible.
na maging judges dahil meron silang personal, na may personal sila. Halimbawa, katulad na lang si Nadia Perera dito kay Miss Dominica Republic. So, para kung iisipin mo, naman yung naging problema nila outside, hindi yun dapat kasama. Hindi dapat niya titirahin si Dominica Republic na para malaglag dito sa competition ng Miss Universe. Kasi unfair sa side ni Dominica Republic. Lalo na kung nakikita naman na talagang magaling, di ba? So, yun. So, para sa akin, hindi ako pabor sa mga ganong judges na may personal na atake doon sa bansa na ayaw nila. Ayaw din niya kay India, 'di ba? Kasi si India kasi tinalo sila doon sa Miss Universe noon. Nung naglaban sila ni Miss India, yun yung tumalo sa kanya. So kung iisipin mo, may personal na galit ka sa bansang to, bakit ka mag-judge? So magiging bias ka na kasi pag ginawa mo yun. Kumbaga, hindi talaga credible. So, sana next time, huwag na nilang kunin itong si Nadia Perera na maging judge sa isang beauty pageant. Kasi, lalo na kung Miss Universe. Kasi, hindi talaga dapat yung mga ganito na parang, ayoko kay ganito, ilalaglag kita. Kasi, dapat pag judges ka, fair ka sa lahat. Hindi yung meron kang hindi nagugustuhan. Pwede mong ilaglag kung feeling mo talagang hindi naman kadapat-dapat. Pero yung nakikita mo na talagang wow, magaling, lumalaban, may laban. So, dapat stick ka dun sa kumbaga. Diba? At dito naman si din, ayoko din. Sana wag maging judge sa Miss Mexico. Si Mena Navarrete. Alam naman natin na si Jimena ay pinutakti siya noong nakaraang taon sa Miss Universe nung naglabas siya ng kanyang prediction, di ba? Lalo na yung hindi niya sinama si Philippines sa kanyang prediction dahil sinabihan niya na hindi ganun kaganda si Miss Philippines this year. Ayun, medyo foul siya doon. So parang feeling ko, kaya siya binash kasi dahil sa sinabi niya. So, nire-respeto naman kung ano yung desisyon niya. Kaya lang doon kasi na nagsalita pa siya na hindi maganda. Parang pangit marinig yun sa isang queen na maririnig mo na ganun magsalita. So, mag-expect tayo pag naupo yan sa pagiging judge dito sa Miss Universe 2024 ay maloka tayo kasi alam kong titirahin niya na dito si Philippines. So, yun. Parang yung mga ganon. Kasi nakita natin sa top list niya, wala si Philippines. Top 20 yun. Talagang hindi niya pinasok si Philippines. So, ibig sabihin, kapag ayaw niya, hindi niya ilalagay. So, ang akin, tulad nga na sinabi ko, kung maganda naman yung galawan ng isang kandidata, ay dapat talaga ibigay mo yung tamang credit, ibigay mo yung tamang numbers na deserve niya. Hindi yung titirahin mo dahil ayaw mo. So yun, doon sa nakita ko na ginagawa ng mga judges na to, kung ganyan sila, hindi sila pwede maupo sa pagiging hurado kasi magiging bias, di ba? Magiging pangit yung dating. So ang akin, sana mauupo sila dyan dahil nakikita nila na deserve ng babae to yung galing, hindi yung may kikilingan. Kasi pag may kikilingan, talagang ay nako, grabe. So, I wish na sana hindi talaga maging judges sa isang taon etong si Jimena Navarrete. Diba? At sabi ko nga, sana yung mga mauupong judges, dapat yung tipong fair sila sa lahat. Para, alam mo yun, nakikita nila yung tamang galawan ng isang kandidata, mas deserve na ito talagang manalo. At kung nakita mo naman yung dapat magbigay ka ng magandang score. I wish na sana ipakita nila yung score ng bawat kandidata at ilabas nila sa kanilang monitor yung mga list ng kandidata, di ba? So, yun. So, I wish all the best na sana maging maayos ang susunod na Miss Universe. Saka yung mga special award nila, sana wag niyan delay. Sana binibigay nila on time, di ba? So, yon. At ito nga, isa pang chika, si Samantha Panlilio. Siyempre, birthday niya ngayon. And then, ayun nga, sinasabi nga na si Samantha ay lalaban nga ng Miss Universe Philippines. Ako pa ulit-ulit ako dito kay Samantha Panlilio. I think, sa Miss Universe Philippines, ang malayong mararating neto, top 5. Pero yung sasabihin mong mananalo siya as a Miss Universe Philippines, parang hindi ko makita. Kasi hanggat hindi, alam mo yun, yung organization natin sa Pilipinas, meron silang hinahanap na iba, meron silang gusto, tapos may mga sumasali na, alam mo, mga manok-manok na nila. So, parang feeling ko mauuna muna yon bago ibigay sa kanya, di ba? So, mas maganda kasi para sa akin,
si Samantha Pandillo ay lumaban sa Miss Earth. Kasi sa Miss Earth doon, feeling ko kaya niyang manalo. Kung corona talaga yung habon niya, mananalo siya sa Miss Earth. So, try niya. Kasi parang yung galing, yung talino, tapos yung pasabog, as in talagang malayo ang mararating niya. Lalo na pag sinabayan niya to ng magandang advocacy. So, parang feeling ko doon mapapansin yung beauty niya ng bonggang-bongga. Eto pa nga, sinabi nga na paano daw tatalunin ni Samantha Panlilio kung sasali nga daw itong si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Sino kaya ang papaboran? Tulad nga na sinabi ko, ako parehas ko silang gusto eh. I love Samantha Panlilio. Sa totoo lang. Pero sabi ko nga, hindi oobra si Samantha Panlilio kay Atisa Manalo pag nagsabay sila. Kasi parang feeling ko, si Atisa, mas marami mo i-offer talaga na, alam mo yun, yung galing. Lalo na pag tinarabaho niya na yung isang pageant, kaya talagang manalo ni Atisa Manalo sa competition. At doon sa part na yon, parang feeling ko, madali niyang kakabugin ng lahat ng kandidata dahil nga sa galing ng isang Atisa Manalo. Napatunayan niya na to sa atin at alam mo kung paano umatake to pagdating talaga sa competition. So tingin mo, hindi niya napag-aralan ng maigi ang Miss Universe Philippines. So I think napag-aralan niya na yan at alam niya kung ano yung gagawin niyang eksena. So doon sa part na yon, talagang parang feeling ko makakabog siya dito ni Atisa. Lalo na malaki ang pangalan kasi ni Atisa Manalo pagdating sa industriya ng pageantry. Hindi lang sa Pilipinas kilala si Atisa Manalo. And I think magandang part to na dalhin talaga si Atisa Manalo sa universe na ilaban sa Mexico kasi parang yung lawak ng nasasakupan ng galing ni Atisa Manalo ay oobra hanggang doon sa dulo ng competition. So, yun yung kaabang-abang. Kasi parang pili mo sa Miss Universe talaga, aabangan mo siya kasi alam mo na makikipagsabayan. Kasi nga, syempre, she's a first run-up sa Miss International. And then, kilala ang isang Atisa Manalo na halos talunin ng isang Latina sa Miss International noong 2018. So, ngayon, napapabalita talaga siya sa lahat. Kaya parang feeling ko, kakabugin talaga ni Atisa ang lahat ng magiging kandidata dito sa Miss Universe Philippines, lalo na kung prepared siya. Nakita naman ninyo yung galawan ngayon ni Atisa. Diyos ko, ang lakas Stephanie Gutierrez, di ba? So, Stephanie Fernandez ba? O, Stephanie Gutierrez. So, 2018, second runner-up, ayun yung ginawa talaga nilang peg eh. So, nakita niyo yung mga makeup niya, talaga may straight hair, tapos yung peg. Pero mas gusto ko makita pa rin yung isang kalibre na Atisa Manalo bilang isang kandidata ng Miss Universe Philippines. Yung tatak Atisa Manalo to na from international ginawa nilang universe yung pagiging fierce neto, di ba? So, yun lang naman yung kulang kay Atisa Manalo, yung maging fierce talaga kasi sobrang sweet talaga ni Atisa Manalo at yung mukha niya para siyang berhen, di ba? So, yun. So, ako nakikita ko dito na medyo mahihirapan talaga si Samantha kung sakasakaling sasali siya dito sa Miss Universe Philippines and then kung pupunta siya dito sa sa Miss Universe at para makipagsabayan. I hope na talagang mapag-aralan niya rin ng bonggang-bongga ang competition para, alam mo yun, magawa niya talaga yung best niya at makarating siya sa dulo ng competition. Malay mo, di ba, maganda ang regalo sa kanya ng universe ngayon. So, hindi din natin alam. But, tignan natin. Ako ay tingin ko lang naman yon. Pero sabi ko nga kung mag-Miss Earth si Samantha, I think madali para sa kanya ang corona doon. So, yon. So, happy birthday Samantha Panlilio. I wish all the best para sa iyo, sa laban mo kung saan ka man lalaban ngayong taon na to. And then, ayun nga, sana nga masungkit mo ang corona na inaasam mo, di ba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo, dapat bang mag-judge yung mga taong may personal na galit sa Pilipinas, katulad ni Nadia Perera at saka ni Universe Mexico na si Jimena Navarrete? And then, nakikita nyo ba na kakabog etong si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines at kaya niya kayang talunin ng lahat ng kandidata? At Samantha Panlilio, saan mo siya gustong sumali sa pageant? So please comment below para at least makita ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys,
Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.